So hi mga che, welcome back again to my vlog! Grabe naman ang energy yan. Galing yata dito yun sa niluto kong sotanghon. Yes, opo. And for today's video, magluluto tayo ng sotanghon na may upo. Marami na naman nga ang order natin ng bagoong. Kaya naman tara, maghatid na naman tayo. Yung mga bandang gabi, pumunta nga pala kami ng Candaba, Pampanga. Dito sa may Pinakpaligi. Siyempre, nagdala pa rin ako ng bagoong. Baka makabenta. Kalaguna pa mong kalaguning endorser ko. Kaya pala siya napastop dito. Ay, masanting niya pala itang magtindo. Sa dami nga na pagkain dito, talaga namang hindi mo alam kung anong uunahin mo. Pero kumain kami ng kanin, tsaka inasal. Anyway, heto na nga pala yung ganap ko ngayong araw. Maagang nagising yung atsinyo kasi nga meron nga ako nakitang dalawang upo. Hindi ko nga alam kung sinong nagbigay, pero maraming salamat po. Ay, may ulam na. Mahal nga yung giniling na fresh, kaya ang ginawa ko, ginilingan ko na lang yung niluluto ko. Charat! Meron naman kaming giniling in can. So yun na lang yung nilagay ko dahil nga konti lang naman yung upo. Nagisa lang ako ng bawang at sibuyas tapos niligay ko na yung giniling at yung upo tsaka nilagyan ko ng paminta. Naglagay na nga din pala ako ng cubes. Di ko alam kung anong flavor. Kayo nang bahala manghula. Ginisak-gisa ko lang tapos naglagay ako ng tubig para sa sabaw. Nakita nyo, biglang nagkakulay. Nilagyan ko kasi ng atswiti. Baka i-bash nyo na naman ako maputla nga. Nung kulong-kulo na yung sabaw at tsaka lumambot ng konti yung gulay, nilagay ko na yung sotanghon. Siyempre, ano pang ilalagay? Dinagdagan ko na talaga yung sabaw kasi alam nyo naman yung sotanghon, sisip-sipin pa yan. Parang yung kakilala ko, sip-sip. Charot! Nang maluto, kumain na din ako agad. Masarap kasi to kapag mainit-init pa. Medyo marami-rami yung lakad natin for today's video, kaya kailangan natin kumain. Meron ngang umorder ng bagoong. Pagsasabayin ko na ngayon deliver kasi malapit lang naman. Noong mga bandang hapon, nagkayayaan nga kami pumunta ng Candaba. Inabot na nga kami ng dilim sa daan. Diyos ko, alas 6 na yata to. Pagkadating namin dito, ay marami ng tao. Hindi na kami nahintay. O, ba't hihintayin? Noong pandemic, ito nga yung tinawag nilang longest food park in the Philippines. Hindi ako sure pero nasa 100 stalls ng pagkain ang nagtitinda dito. Nasa 100 plus. Ganun. O, diba? Makanano ka makapamili mo naman pwedeng kanangan. Kailangan natin kang kayabe tapos mga rakal kapero. Yung mga kasama ko, bumili na nga lang pala ng okoy. Kakain na nga daw kami ng kanin. Kaya sabi nila magmang inasal na nga lang daw kami. So, ayun, napakalit talaga ng mundo. Ay, nakita ko yung kaibigan kong taga-Araya. Sayang nga lang at wala akong dalang buro, bagoong lang, kaya binentahan ko na siya. O diba sabi ko sa inyo, kailangan may dala tayo lagi para makabenta. Mindset ba? Mindset. Kailangan gagastos tayo, makabenta rin tayo. Bali si Kapampango, bumili nga pala ng chichaw tsaka mga kwek-kwek. O diba, lagu-lagu, may nakit niyang manyaman na tiramisu. Kitantutu, yan ba talagang sasaliwan mo ating kalalawin? Bumili nga siya ng isang slice para daw hindi siya mono at may pagkalat niya kung anong lasa. Kaya pa man rugo mamangan, meg dessert na yung anak. Ang sarap talaga! Bumalik na nga kami dito sa nag-iing nasal para umorder. Nakita nga